Hello, magandang gabi po. Welcome po mga kapatid sa actually pangalawang beses pa lang ito ng segment na The Viewpoint. This is my personal na segment. Ito po ay hindi sa church. So, welcome po. I'm Pastor Saldi Verdeflor ng Jesus Said Ministry Church. Gusto ko lang ibahagi mga kapatid, although ito po ay wala namang date or season para i-share yung Bible kung paano, kasi i-share ko po how the Bible came to the Philippines. Last month pa sana kasi dahil last month isineselebrate yung Bible month. But sa sobrang dami ng mga gawain, nawala na po yung schedule. Pero ganun pa man, ang Biblia naman po ay kaalaman tungkol sa kung paano siya dumating dito sa Pilipinas, wala namang ibig sabihin ay anytime pwede i-share. So welcome po mga kapatid sa the segment of the Viewpoint. Ito po ay sa ngayon ay isi-share ko lang ho ito, pero the rest of segment sa susunod, kung loloobin ng Panginoon, ay makapag-share din po ng mga topic. Ito po ay topical. Although ang church namin ay nag-aaral, nag-share ng gospel, inductive Bible study, series, ang method. Pero this time, itong the Viewpoint, tsaka yung ibang teaching sa ibang lugar, minsan sa jail, pero sa jail alam ko series na rin po. But dito po sa The Viewpoint ay topical lang po dito. So sinishare po namin dito ay yung topical mga tungkol sa Panginoon. Okay, so ngayon, how the Bible came to the Philippines. Ang author po nito ay si Frank Charles Laubach o Laubach. Laubach. Si Frank Charles Laubach siya po ay missionary dito sa Pilipinas, mga 1920s more or less. Pero siya po ay sumulat nito. Siya po ay isang missionary, educated Union Theological Seminary sa Columbia, and mystic known as, kung tawagin daw sa kanya ay siya ay the apostle to the illiterates. Okay. So sana okay ang connection sa inyo, no, sa mga oras na ito. Gusto ko lang i-share mga kapatid kung paano dumating ang Bible dito sa Pilipinas. Dito po sa booklet na ito mga kapatid. Basahin ko na lang po, no, mga kapatid. Sabi rito, most of the early Spanish friars in the Philippines were saintly men, but their successors, for the most part, degenerated until during the last 2 centuries, they were like spiders, holding both Filipinos and Spanish officials in a web of ignorance. Okay. Alam naman natin na I think May 21, 1521, kung di ako nagkakamali, na sinakop tayo ng mga Spaniards, mga kapatid. Pero yung mga friars daw, mga Spanish friars daw ay unti-unting umihina. But in last 2 centuries, which is 18 to 19th centuries, naging malakas po sila na para silang spiders nga, sabi dito, no, illustration na both Filipinos and Spanish officials parang hinohold nila. They prevented the Filipinos from learning Spanish. So yung mga Pilipino, iniwasan nilang matuto ng mga Spanish dialect. And they saw to it that any Spanish official who learned a Filipino dialect was sent away. So both
Filipinos and Spaniard, mga kapatid, sila po ay hindi pinapayagan na matuto ang mga Pilipino ng Spanish dialect, ganoon din ang mga Spaniards, mga Spanish ay matuto ng mga Tagalog na salita. They allowed, because the priors were the only interpreters. They held both governors and governed at their mercy. Pati mga gobernador dito sa Pilipinas, wala pa kasing presidente no mga panahon no, mga kapatid. So governors lang, mga kapatid. So ang priors po ang the only interpreters. They hold both governors and govern at their mercy. So mayroon silang kapangyarihan. Sila ang mas makapangyarihan kaysa mga governors. They allowed no Bibles or other dangerous literature to fall into the hands of laymen. Even Filipino priests at that time were given only small, safe portions of the scriptures, which they were told to allow the people to hear, but never to see. So yung mga laymen, mga kapatid, even yung mga priests, and then laymen. So yung mga priests, binibigyan lang sila ng, kung tawagin ay safe portions of the scriptures. Ito yung devotional, moralistic, and non-controversial verses na hindi magko-conflict sa Catholic doctrines, ginagamit sa Mass. So, kumbaga sa ating panahon, may tinatawag na circulation ng isang misa na parang nationwide po yun na yun ang binabasa. So, ang nagbibigay ay mga praile, so ang priors ay praile, sa mga pari, maging Pilipinong pari, na yun lamang ang babasahin sa misa. Meanwhile, just across the China Sea in Singapore, the British Bible Society prayed and pondered long over such impenetrable regions as Tibet, Persia, and the Philippines. Okay. Itong British Bible Society, nag-pray sila kung paano sila makakapasok sa region of Tibet, Persia. During those time, I think this is 1870, mamaya mababanggit. Tibet, Persia. Ang Persia po siya po yung Iran ngayon. Iran, the land of Aryans, and became Iran in 1935 by Reza Shah Pahlavi. So, naging Iran lang po sila noong 1935. But during 18th centuries, mga kapatid, sila ay Persia. So, Tibet, Persia, and the Philippines, yung kanilang gustong pasukin para magbenta ng Bible. In their employ was a young German Bible seller named Heinrich Hoppenden. So, meron silang empleyado ng pangalan ay si Heinrich Hoppenden, isang very young German Bible seller. One day, it was in 1870, he came into the office of the society, yung Bible Society, full of excitement and exclaimed, Spain is a republic, so sinabi niya sa opisina, and has sent a liberal governor to the Philippines. At ang governor na ito, o yung Spain na ito, ang sabi, he has a promised religious liberty. So, yung sinasabing republic, and then, nagkaroon daw ng gobernador sa Pilipinas na medyo hindi mahigpit. Mayroon tinatawag na religious liberty. And the people have gone wild. Our prayers are answered. So sabi dito, give me some Bibles and let me go. So sabi ni Heinrich Hoppenden, bigyan mo ako ng Biblia at pupunta ako doon kasi they're praying sa tatlong bansang ito, Tibet, Persia, and Philippines. So they sent him up on the next boat
to Manila. Hello, meron po bang puwede po bang mag-ano, kasi medyo nagwi-weak po yung connection, nag-a-appear po na slow connection, baka puwede makapag-comment po kayo kung kayo po ay nanonood, puwede malaman kung okey lang ang signal sa inyong lugar. So they sent him off on the next boat. Ito po si Heinrich Hoppenden. Next boat to Manila with 1,000 Spanish Bibles, ang dami. They left off the usual front Spanish Bibles. They left off the usual front pages. They left off the usual front pages and covers of this book so that nobody would recognize that they were Bibles. So pinapalitan nila yung cover, yung front, and called them, nakalagay doon, sacred history. However, Hoppenden soon found that this precaution was needless. So, para sa kanya, Republic naman ng Spain, okay naman. So, medyo may precaution, parang okay lang sa kanya. Everybody who could read Spanish bought the book all the more eagerly just because it was Protestant. Ito na nga po. But suddenly, salamat po sa mga nanood at salamat po sa inyo at okay naman, loud and clear yung inyong signal. But suddenly, ito na po, the short Spanish Republic ended. So yung freedom of religious dito sa Pilipinas natapos. The friars came back into power. Itong praile ay bumalik na sa kapangyarihan in the Philippines. And Hoppenden was lucky to escape with his life. So si Hoppenden, mga kapatid, na nagbenta ng Bible, sabi, well, bless siya because walang nangyari sa kanya, bigla kasi naghigpit. So, ang power po ay napunta ulit sa friars. At every Mass, ito na po, at every Mass, the friars announce, itong pare na praile nag-a-announce tuwing misa. Kasi marami siguro, 1,000 Bibles ang dala niya pero marami siguro siyang naikalat. Sabi, an agent of the devil, si Hoppin din daw, an agent of the devil has been selling false Bibles. Ito po ay 1870, mga kapatid, 1870, during the Spanish regime or colony sa ating bansa. Every Mass, siguro every Sunday Mass, ang friars po ay nag-a-announce, sabi, an agent of the devil has been selling false Bibles. All who deliver the books to us and do penance will be absolved. Otherwise, they will reap the swift vengeance of God. So parang pinasusuko sa kanila yung Bible. At ang sino mang magsuko ay mapapawalang sala. Kasi nga bawal na nga po ang Bible. Kung hindi, sabi dito, they will reap the swift vengeance of God. So, ganun kahigpit, mga kapatid. So, itong every Mass, pastoral letter po ito, nationwide. Alam niyo naman sa misa, pag Sunday, pag may mga pastoral letter po yan, alam ko, buong Pilipinas po yan. Dati, nung buhay pa si Cardinal Sin, nadidinig ko yan sa mga misa, may mga pastoral letter, yung mga bishop conference leaders, nagkakaroon sila ng pababasa sa mga pari in every Mass. Now, ito na po. A terrified penitent in the town of Manawag, Pangasinan, turned in his Bible. So, natakot po. Yung iba na natakot magstay ang Bible sa kanila. Dito sa Manawag, Pangasinan, turned in his Bible to a Dominican named Manrique Alonso Laliabe. Okay. So, yung mga natakot, dahil nakarating sa kanila yung balita, every Mass, binabanggit po ito. Kung ito po ay libo ang kumalat, so, talagang matatakot sila, isusuko yon. So, isinuko dito sa Manawag, Pangasinan, ang Bible na natakot na nakarating ang Bible sa kanila. Actually, si Dominican
named Manrique Alonso Lellabe. Siya po yung parish priest ng Dagupan. So, alam niyo naman sa Pilipinas, for example, yung mga parish, may mga head parish priest po yan. So, sa Dagupan, siguro sakop niya itong Manawag. One of the few remaining priors, sabi dito, one of the few remaining priors of the heroic 15th century type. So, si Manrique Alonso Lallabe ay parang isa raw siya sa mga natitirang mga pari o priors na medyo makabayan na ang picture niya as like the 15th century type. Mamaya, babalikan natin to. Babanggit lang tayo. Sino-sino ba yung mga heroic priest na 15th century type? From a sense of duty, ito po si Father Manrique Alonso Lallabe. From a sense of duty, he read this work of the devil. Siyempre, sinorender sa kanya yung Bible. So, binasa niya. Sabi dito, from a sense of duty, he read this work of the devil. Na binanggit nga, the work of the devil daw. Which Hoppen then had sold. Yung German nagbenta ng Bible. As he followed the life of Jesus through the Gospels, the prior had a week of terrible, struggled with his conscience. Mga kapatid, binasa niya po yon, and then, sa loob ng isang linggo, nag-a-announce din kasi siya, and then binasa niya po yun, I believe, in 1 week, sabi rito, the prior had a week of terrible struggle with his conscience. The next Sunday, he stood before his astonished people and said, sumunod na araw, sumunod na Sunday, my children, sabi dito, I have read the book which I condemned last week. Sabi niya, binasa ko yung Bible na sinasabi na work of the devil. And then sabi niya, I find I was grievously mistaken. Tapos ang sabi niya, it is the purest spring of eternal truth. So na-twist po, habang binabasa niya yung Bible, nabago yung kanyang kaisipan. Struggle po siya. Sabi niya, nagkamali ako. Ito palang Bible na to is the purest spring of eternal truth. Sabi nung pare. Sabi niya, I may never see you again after today. So, alam niya na pwede may mangyari sa kanya. But if God gives me life, I shall someday, atone by putting this Bible into your own language so that you may read it for yourselves. So sabi niya, no, ginamit pa yung word na atone para sinasabing maaaring din nyo na ako makita, but someday o somewhere, magbabayad ako sa inyo. Kasi parang feeling niya, nagkautang siya eh. Babayaran ko to, bayad sala ako sa inyo. Gagawin ko yung Biblia, isasaling ko sa Pangasinan. Yon. Okay. Father Lallabe was summoned at once to Manila and excommunicated. So, pinatawag po siya sa Manila. Hindi ako sure kung ang pinaka-opisina ng mga praile noon ay sa Intramuros, yung church doon sa Intramuros, ano ba, Manila Cathedral, or ang opisina ay baka sa Port Santiago, hindi ko po alam. Pinatawag po siya at siya ay itinakwil, o ano ba sa bang term yan? Excommunicated that same week. So mabilis siyang walang kapatawaran, basta pinatawag kaagad siya. Ang bilis ng balita, mga kapatid. Galing ito sa Dominican. Galing ito sa Manawag. Ang bilis ng balita na nakarating na meron siyang mga nasabi na bago yung kanya sinabi. Some friends led him at midnight down dark back street to the seashore, rowed him out to an English ship in the harbor, and saw him sail off to safety. Kasi nga, delikado po siya, baka pahamak siya o patayin siya. Kasi nga, alam nyo mga kapatid, pinapapatay nga yung mga iba na meron ito. He went to England, pumunta sa England, where he became an Episcopal minister. So,
naitiwalag na po siya sa pagkapare. So, punta siya sa England, naging Episcopal minister po siya. I think noong mga panahon to, yung mga Protestant po ito, yun ang mga marami noon eh. 10 years later, he went on to Spain and became a warm friend of missionary named Eric Lund. So, pumunta siya sa Spain after 10 years. So, binati siya, no? Kaibigan niya, isang missionary. Pag sinabi missionary, hindi po ito, I think this is a Protestant then. Si Eric Lund. One day, he told Lund of a plan for carrying the Bible into the Philippines, translated into the dialects. In the room, as they talked, sa room na nag-uusap sila, was a Spanish youth named Felipe P. Castells. Habang nag-uusap po maaring missionary na lang tawag natin sa kanya, si Manrique Alonso Lallabe, former priest, at kasama si Lund. Nakikinig pala si Felipe Castells, 20 years old. Sino ba to si Felipe? He had been such a bad boy. Itong, hindi na po teenager, 20 years old. Bad boy po siya, and so unmanageable that his parents had sent him away from home. So hindi siya kayang supili ng kanyang mga magulang. So parang pinaalis nga siya, and then he had accepted an invitation to live with the Lunds. So tinanggap po siya ni Lunds na makasama. Kaya nga andun si Felipe Castells at nakikinig sa usapan nila ni Father Lallabe, and had become an intense Christian, eager to do something heroic. As he listened to the plan of Lallabe, his eyes flashed and he exclaimed. Sabi niya, "Please take me. I must go with you." So sabi ni nung bata, sama mo ko, punta ako sa'yo. Ibig sabihin, kunin mo ako, sama mo ako, sabi niya. Now, ito na po. Father Lallabe finished his translation of the Gospels into Pangasinan and had it printed. Then he and his young friend, ito nga, si Castells, yung bata, fixed a false bottom in their trunk and placed under it 7 Spanish Bibles. A Spanish Testament, yun siguro ang una, and a Chinese Bible. The Pangasinan Gospels, they carried with them in boxes, hoping that the government officials could not read the language and would let them buy for a few coins. Ang Pangasinan Gospel po ay Gospel of Luke. Yung Gospel of Luke ang na-translate sa Pangasinang lingwahe ni Father Lallabe. So sabi nga niya rito, pag ng boxes, sana hindi raw makita ng government officials o hindi na checkhin. And then, as secretly as possible, ito na nga po, na lihim ang lahat, they steamed out of Barcelona, passing through the Suez Canal. They left 2 of their boxes of Singapore and ventured on to Manila. So may naiwan 2 kahon sa Singapore. This was in the year, this was in the year 1888. So, ibig sabihin, 10 years later pa eh. Later na eh. Their trunk, yung baul na arrived safely, but not the box of Pangasinan Gospels. So, hindi nakarating po yung Bible na translate ni Padre sa Pangasinan. Within a week, both men were violently ill. Yung pare at saka si Castells, yung bata. Nagkasakit po sila. An English doctor saved Castells' life, but old Father Lallabe died. Actually, ang parang
suspecha nila, nilason po si Father Lalyabe tsaka yung bata. So, and then, namatay po yung pare, si Father Lalyabe, in June 5, 1889 at the age of 50. So, siya po ay inilibing sa Makati, sa Protestant Cemetery with British Consul. Now, the daring youth, ito po, si Felipe Castells, the daring youth rose from his bed, weak and grief-stricken. So, umano siya, tumayo po siya. Medyo alive po yung batang ito, mga kapatid. Medyo mahina pa siya at nagdadalamhati. Siguro, dahil pinagtiwalaan siya ni nung pare, sinama siya. Sabi rito, and grief-stricken as he was, tore the false bottom out of his trunk. So, yung kanyang nakuhang yung baul na may lagay ng Bible, went out on the street, approached passers-by, and sold his 9 Bibles one by one until he was arrested. So, ito po si Castel, yung bata, 20 years old. Medyo mahina pa siya, pero dahil nga aktibo siya eh. Actually, sinasabi nga doon sa kinuwento ko rin to sa mga kabataan doon sa juvenile. Sabi ko, ang laki ng participation ng youth sa pagpapahayag ng pagpaparating ng Bible sa Pilipinas. So, kinuwento ko po ito. Now, mahina pa siya pero kailangan niya magbenta ng Bible. Kailangan niya makarating ang Bible sa mga tao dito sa Pilipinas. 9 Bibles na sold out, mga kapatid, hanggang siya po ay ma-arrest, mahuli. But the mysterious death of the old priest and the... okay. Wait lang. Tama ba ako? O, tama. But the mysterious death of the old priest and the courage of the young man arose a wave of sympathy and admiration. So, yung pagkamatay ng pari, syempre, ang balita talaga doon ay sinilason, tapos dala-dala nila yung Bible. Nagkaroon sila ng simpatya ng mga tao, nagkaroon ng naawa. Some powerful Spaniards na naninirahan dito sa Pilipinas, in Manila, pumunta sila sa gobernador persuading the governor general to place the young Spaniard on a boat and send him away with strict orders never to return. So, itong mga powerful Spaniards, let's say mga mayaman, kinausap ang gobernador ng Pilipinas noon na itong batang ito, si Felipe Castells, ay palayain na lang, isakay sa bangka, at pabalikin sa Spain, na ang strict orders ay wag nang bumalik. Ito po yung sikreto, mga kapatid. Thus, his life was saved. So, na-save po yung bata, yung buhay ng bata. But, the enraged friars, ito po, nalaman ng mga praile, galit na galit. The enraged friars not only drove out the governor, pati governor, kaya nga ang mga friars po, priest na ito ay very powerful. With their mercy, magkakaroon ng tinatawag na, ibig sabihin, sa pamamagitan ng mercy nila, pwedeng pakawalan at pwedeng mamatay ang hatol nila. Even mga governor. But the governor, pinaalis na lang. But sent many of those who had helped the young man to death or to exile. So, maaari may napatay silang mga ibang tao, at yung iba naman ay pinatapon, pinabalik na sa Spain. Dahil doon sa pagpapalaya doon sa bata. It would be interesting to know the fate of each of the 9 volumes Castells sold. So ngayon, sabi dito, ano kaya ang kapalaran ng Bibliang naibenta ni Castells? But we can trace only one of them down to this day. Meron daw silang na-trace dito na isa sa mga Bible na nabenta doon sa Siam. Andito po yan. Don Luis Yanco. Don Luis Yanco, a wealthy Filipino. By the way, Don Luis Yanco is a Filipino-Chinese businessman. Don Luis Yanco, a wealthy Filipino, Paz, a failed young Spaniard,
leaning against the wall. So, dumadaan po si Don Luis Yanco at that time. Meron pong isang kabataan na naman na Spaniard na kasandal lang sa pader. The youth asked in a low voice. Nagsalita po ng parang pabulong yung bata. Senyor, sabi niya kay Don Luis Yanco, Senyor, do you wish this book, yung Bible? So sabi ni Don Luis Yanco, what is it? Asked the old man, taking it in his hands. The Bible. In Spanish, parang ganon. 3 pesos. Sabi nung I think yung bata. So, ang Bible po ay halagang 3 pesos. Magkano po ang 3 pesos noon? Kung ihambing natin ngayon. Ni-research ko, according sa research, ang Bible po, kung ihambing natin, 3 pesos noon, kasi ang 3 pesos noon, malaking pera, kasi may mga mamera pa noon eh. Sa panahon ngayon, ang value niya, equivalent niya is 15,000 to 16,500 pesos. Yung 3 pesos. Actually, 3 pesos, meron pa tayo. Buhay pa yung 3 pesos natin, kaya lang lumiliit na po yung value niya. But, before, ang 3 pesos, ang value niya ay 15,000 to 16,500 pesos. Kung imagine lang natin na naglalakad si Don Luis Yanco, kung siya ay naglalakad sa panahon natin ngayon, yung isang tao na ito na mayaman, na merong pera, ganun kalaking pera, na nasa wallet o nasa bulsa, around 16,000, pero 3 pesos nga lang siya noon. So, malaking pera po yon sa panahon ngayon. So, sabi ni Yanco, Don Yanco, the Bible, exclaimed the Filipino. Turning pale, medyo namutla, and looking in every direction. Siyempre, alam niya, narinig yung Bible, alam niya very strict ang prayers o lahat doon na may Bible. Death penalty po. Actually, ang alam ko, death penalty ang utos doon pag mayroong Bible. Sabi ni Yanco, yes, here is the money. Okay. Don Luis Yanco is a Filipino-Chinese philanthropist na pagkawang gawa. Popularly known during the Spanish colonial era. Siya ay, Don Luis is the king of Manila Bay and Pasig River for his shipping empire in business. So, big time din po ito. Mayaman po ito. Siya nga yung hari daw, no, ng Manila Bay. So, yung mga port pier, siya po ang may-ari ng mga port and pier o kaya yung mga shipping agency noon. Now, Don Luis thrust the book under his coat. Pinasok niya and hurried on. Mamadali. At night, he read secretly, hiding the book in the nipa roof of his house by day. So, binabasa po niya sa umaga, si Don Luis yung Bible sa kanyang bahay. Nobody knew he had it except his son, Teodoro. So, si Don Luis Yanco ang anak niya ay si Teodoro Yanco. Na yun lang ang nakakaalam na binabasa niya yung Bible. In 1896, Don Luis was thrown into the dungeons of Fort Santiago. That was September 16, 1896. And was one of the 1,100 whom the American troops saved when they entered Manila. So alam natin after ng Spanish era, pumasok ang Amerika at nanalo po sila, naagaw po yung pamamahala sa mga Spaniard. Nagtagumpay po ang American troops laban sa mga Spaniard around 1898. So, ibig sabihin, nakulong siya, pero nakalaya siya nung dumating na yung mga Amerikano. But Teodoro had saved the Bible and read it every day. Yung Teodoro yung anak. As soon as they heard of the evangelical meetings, father and son
si Don Luis, Yangko, tsaka yung anak niya si Teodoro, father and son attended. When asked to, ibig sabihin, ano to, may freedom na po ito, malaya na po ng mga panahon na ito, Amerikano na po namamahala. When asked to tell his experience, Don Luis held up a very old, siya, may edad na nga po siya, much used Spanish Bible and said, sabi dito, so parang testimony po, yung mga karanasan nila. Kasi ano to mga post-war experience nila. And then, evangelical meeting, siyempre may mga halong karanasan sila kung ano karanasan nila about their spiritual life sa panahon ng Spanish regime. So far as I know, sabi ni Don Luis, my son and I were the first Protestant in the Philippines. We have been reading this book since 1888. So matagal na sila nagbabasa. Binabasa yung Bible na nabili niya ng 3 pesos. Sa panahon ngayon, 16,500. Now, sa ibang picture naman, kung paano nagkaroon ng Bible ng ibang tao, now, we now pick up another dramatic thread. 3 Filipinos priests were killed by the Spanish garrote just before Jose Rizal's mother was arrested in 1872. Alam natin po kung sino yung 3 Pilipino na pari. Yung Gomburza, Gomez, Burgos, Zamora. Because of treason in Cavite mutiny daw. So, one of these priests was Father Jacinto Zamora. There never was a more innocent man, and all of the Zamora family knew it. So, siyempre, alam nila talaga inosente. They chafed for some opportunity to break away from the control of the friars. So, yung mga kamag-anak ni Father Jacinto Zamora na sa nangyari na hindi lang nagustuhan na pinatay sa pamagitan ng Spanish garrote. Alam niyo po yung Spanish garrote, yung ilalagay ang leeg, nakaupong ganyan. Tapos, meron pong bakal dito. Hindi ako sure Tapos, sa likod yata yun, naka-thread, may tornilyong malaki. Tapos, itutulak yung leeg mo hanggang sa masakal ka. So, grabe po yung parusa. Pero, yun nga hindi naman napatunayan daw. Suspicious lang po yung paratang na yon. But anyway, so itong mga pamilya at yung pamangkin niya, so hangga't maaari nga, gusto nilang magkaroon ng opportunity to break away, makahiwalay sila sa control ng friars. Paulino Zamora, a nephew of Jacinto, approached an old sea captain and said, I will give you 100 pesos if you will smuggle a Spanish Bible into this country for me. 3 months later, he had his Bible. So, alam niyo po mga kapatid, marami pong mga barko na shipping boat na talagang traders po. Labas-masok po sa Pilipinas. Ngayon, may kinausap pong isang captain, itong si Paulino Zamora, pamangkin ng pari, bigyan kita ng 100 pesos, smuggled mo ko ng Spanish Bible. Pag sinabi smuggled, talagang hindi dadaan po sa mga legal na paraan. So, nakakalungkot, no? Smuggled yung Bible. But anyway, yun talaga noon Tapos, 100 pesos. And then, 3 months later, meron na siyang Bible. Magkano yung 100 pesos noon? Kinumpit ko ulit ngayon. 500 to 550,000 pesos sa isang Biblia lang, in one Bible, Spanish Bible. Kaya mga kapatid, ngayon ang Bible, binibigay lang. Kung isipin natin na dumaan ito sa matinding pagsubok, ang Biblia ito, bago nakating sa atin, na napakamahal. Ngayon, binibigay na lang para malaman natin yung sinasabi nga ng pari na this Bible is the purest spring of eternal truth. Pero kakalungkot, maraming Bible pero bihira lang ang nagbabasa. Sabihin, libre na nga lang Knowing that it was dangerous to own this book in Manila. So, meron siyang Bible pero delikado po. Paulino Zamora moved to Bulacan. So, sa Bulacan siya, there, behind closed doors every night,
He read the precious book to his family by the dim light of a torch. So binabasa niya po sa gabi. The tensest space of all was that of his brilliant son Nicolas. Meron po siyang anak, si Nicolas, na matalino, mga kapatid. The boy's mother was dead, and his father meant everything in the world to him. So nakapokus din po to si Paulino Zamora sa kanyang anak na matalino. Lahat ay gagawin para sa kanyang anak. As the words came earnestly from the father's lips, habang binabasa po yung Bible ng tatay, Nicolas, yung anak, stored them in his memory and spent the next day repeating them. Habang binabasa po ng tatay yung Bible, yung anak naman, nag-restore yung kanyang nadidinig sa kanyang kaisipan na may memorize niya. And then, binabalik-balikan niya, the next day, repeating them, inuulit-ulit niya yung mga nadinig niya, para bang si Joshua. Sabi ni Lord kay Joshua, no? Dili-diliin mo, meditate the word of God or the law of God day and night. Huwag mong alisin sa iyong bibig. Ginagawa nito ni Nicolas. They set a fire burning in his young veins. Parang ito ay praise naman na para bang praise, parang gumigising ito sa intellectual awakening ng mga tao nakakadinig doon ng Bible. Once na nadinig ang Bible at nababasa yung konteksto ng Bible, nagkakaroon ng nagiging alive, nagkakaroon ng paggising na yung mga nakakadinig, even yung priest nga nagising siya. And then with tremendous sacrifice, his father saved enough money, yung tatay, to hire a private tutor for Nicolas, para sa kanyang anak, who later attended the Santo Tomas University, yung anak, where he took a degree in law. So, nakaipon siya ng pera, yung tatay, at pinag-aral niya ng abogado sa Santo Tomas, UST. Then, Rizal was shot dead. December 29, 1896, yung mga araw na iyon. And the revolution was on. So, sumiklab na ang revolution. The Zamora house was surrounded and the father, yung tatay, si Paulino, and the father was exiled to the Sheperina Island. Tinitrace back ko po ito, wala po makita, but lumabas sa Bisaya or near the Sulu Archipelago. So yung tatay, pinadala po dun sa Sheperina Island. The son escaped. Itong si Nicolas, kasi niraid po yung bahay nila, si Nicolas naman ay nakatakas. And joined the revolution. Si Nicolas, yung nag-aral ng law sa Santo Tomas. Ngayon, ito si Nicolas, yung anak, he carried the precious Bible with him and spent his spare moments reading it aloud to the soldiers, translating from the Spanish to Tagalog as he read. Habang binabasa niya yung Bible, kasama niya mga katipunero, mga sundalo ng mga Pilipino laban sa mga Kastila, dahil nga Spanish yung Bible niya, binabasa niya at tinatranslate niya sa Tagalog. At nadidinig po ito ng mga Pilipino na hindi marunong mag-Spanish dialect. So the war ended. So natapos na ang gera, Paulino Zamora, itong tatay, returned from exile. Father, sabi ng anak, sabi ni Nicolas, said the son, after the first glad welcome, sabi ganon, these Americans are holding religious services. And I have been attending. Siguro hindi alam niya, no, dahil nakakulong, but ngayon nalaman niya na. Sabi dito ni Nicolas, 5 of us, hindi ko lang alam kung sino-sino kasama niya, 5 of us asked them to open a Filipino service and they are beginning tonight. So sabi ni Nicolas sa tatay niya, magkakaroon ng Filipino service. Importante yung Filipino service kasi
ang Bible pa nga Spanish eh, nawala, hindi pa nakuha yung Pangasinan. So ang Bible ay Spanish. So ito ang magiging preacher po si Nicolas. Thank God, exclaim the frail old exile. Nagpasalamat sa Panginoon yung tatay ni si Paulino Zamora na medyo mahina ng mga oras na yun, panahon na yun. The very thought of it makes me feel 50 years younger. Bagamat mahina na siya, parang nung nalaman niya yung magandang balita na magkakaroon ng service, church service, sa Filipino service, na magkakaroon, sponsored siyempre mga Amerikano. Amerikano kasi dala nila yung protestante. Sila yung nagdala ng mga ibang religion sa Pilipinas. So sabi niya, parang mas mabata pa ako sa 50 years old. So when Arthur approached, ito po, opened his meeting that night, these two, father and son, ito po, Paulino Zamora and Nicolas, sat on the front seat beside, sa mag-ama rin, si Luis and Teodoro Yanco. Kanina, medyo sabi nga ni Teodoro Yanco, we are the first Protestant rito sa Pilipinas. So ngayon, umattend po sila, I think at the service, yung mag-ama, when Mr. Proch asked Paulino Zamora, yung anak, kasi siya yung parang nag-officiate o kaya parang siya nag-start na magkaroon ng Tagalog na service eh. Sabi rito, when Mr. Proch asked Paulino Zamora if he had any suggestions, he replied, I am not a public speaker. Ay, tatay pala to. I'm not a public speaker, but I think my son Nicolas will say something. So the youth arose, yung anak, si Nicolas. Suddenly, Arthur Proch looked up in amazement. This young stranger, in perfect Spanish. So, parang nagte-testimony si Nicolas na parang siya yung spokesperson ng tatay niya. This young stranger in perfect Spanish with the voice, so na parang na-amaze po si na-amaze si Arthur. This young stranger in perfect Spanish with a voice like music was telling of the garroting of his uncle. Tapos hindi na po dinital dito, no, pero isa sa mga sinabi, and then ito pa yung mga sinabi, and of the Bible his father had read, yung tatay niya nagbabasa ro ng Bible, and entire books which he had himself memorized. And then ano pa ang mga sinasabi? Of hundreds of others who he knew had read the precious book for the years. And suddenly, he broke into the prayer. So, ibig sabihin, after nung parang testimony, nagsalita sila, nag-closing prayer. So, lahat ito ay sinabi po ni Nicolas. Sabi dito sa prayer, Blessed God, we thank Thee that the lock is of this book, which has so often before been the Magna Carta of Freedom or Magna Charta of Freedom. Praise God. It is no longer a crime to read the Bible. And the Filipinos, forgetting it was a prayer, broke out into applause. So, akala nila, nakalimutan nila prayer yon, no? Biglang nagpalakpakan. Anyway, Magna Carta of Freedom. Ano po ba ito? Freedom of Human Rights. Magna Carta o Magna Charta from Latin word meaning Great Charter. Dakilang kasulatan ng kalayaan. Ano yung kalayaan? To read the Bible openly o kaya freely. Saan man. Hindi na po bawal. Basahin ang Biblia. Now, Nicolas Zamora, yung anak, became the first and until his death in 1914, the greatest Filipino preacher. So, si Zamora, yung anak. His work largely explains why Bishop Thoburn in 1899 could write Back to America. So, isa rin to sa nakaka-observe sa pananampalataya ng mga Pilipino dito, sa Pilipinas. So, sumulat siya sa Amerika. That was my amazement to find 662 men. Ito parang sulat niya. Women
and children asking for baptism. And when I questioned them, I found them better acquainted with the Bible than any group I ever examined. So, ibig sabihin, sumulat to si Bishop Toburn noong 1899 back to America. Yung grupo ni Zamora na na-share niya ng gospel, composed of 662, sama-sama na, men, women, children, gusto nila magpabaptize. So, ito po si Bishop Toburn, siya po ay isang Methodist Episcopal Church Episcopal Church sa States. So siguro bago niya i-baptize to, gusto niyang i-inform yung kanilang head sa States. Tapos sinasabi niya, at yung testimony niya na inoobserbahan niya, when I questioned them, I found them better acquainted with the Bible. Ibig sabihin, inoobserbahan niya ito nung in-interview niya, itong mga taong ito, mga kapatid, ay parang nakikita niya yung nakasama niya na may kasamang Bible, para sila yung nakikita niya siguro, example, na parang walking Bible than any group I ever examined. So, kaya yung baptism, mga kapatid, hindi basta-basta rin talaga kung tutuusin So, ipinagpaalam niya pa sa Amerika, yung baptism na ito, para malaman. And then, siya mismo nag-observe, kakaiba tong grupong ito kaysa sa ibang grupo. When I asked the young preacher to read the scripture, sabi niya sa letter, scripture lesson, he did not use the Bible. For he knew the chapter by heart. Itong leader na ito, itong preacher, si Nicolas Zamora. Ito po yung bata noon na pinag-aral ng tatay niya, na ang tatay niya ay nagbabasa ng Bible, binabasa niya yung lips ng tatay niya, pinakikinggan niya, at nire-recite niya, kinabukasan, so na-review niya o na-memorize niya po yung Bible. So sabi ni Bishop, yung letter niya, when I asked the young preacher to read the scripture lesson, turo, he did not use the Bible, for he knew the chapter by heart. So, sabihin, nakita nila si Nicolas Zamora is na-amaze po sila, kakaiba po ito. Now, back to Old Father Lalyabe. Old Father Lalyabe and Felipe Castells, yung kanilang pari na namatay, had left 2 boxes of Pangasinan Gospels in Singapore. Kanina naiwan nga po yon before their fatal but fruitful trip to Manila. The British Bible Society kept this for 10 years. So nakarating din sa kanila, nakabalik po sa kanila yung Bible, kaya lang tinago na nga lang nila for 10 years. Yung Pangasinan Bible na translate po ni Father Lalyabe. The surrender of Manila, the British Bible Society kept this for 10 years, hoping for another better chance. The surrender of Manila to General Merritt flashed through the cables, and the very next boat brought Charles Randall. So dumating po si Charles Randall from Singapore with this gospel. Siya nagdala ng itong Pangasinan Gospel, Book of Luke. Brought Charles Randall from Singapore with these gospels, now yellow with age na. Sabihin, naluma na, nanilaw na yung Bible sa after 10 years. And a big supply of Spanish Bible. At marami ring supply na Bible galing sa kanila, Spanish Bibles. One of them, Randall presented to General Aguinaldo, whose face, wrote Randall, was radiant as he thanked us over and over and assured us he would begin to reading at once. Spanish Bible po ang binigay ni Randall kasi po very fluent po si General Aguinaldo sa Spanish Bible. Although meron na po American Bible noon. So itong binigay ni Charles Randall kay General Aguinaldo, yung Spanish Bible. Then Charlie Glantz and Frank Jackson, the men who held that first Protestant meeting in a tent, went with Charlie Randall to Dagupan. Pumunta po sila sa Dagupan, sa Pangasinan, kung saan andun yung parish priest na nagpari sa kanila, si Padre Lalyabe, na namatay na nga po. Sabi rito,
to sell the Pangasinan Gospels, which he had translated. Sabi niya, tell the people, so merong interpreter. Tell the people, Randall said to an interpreter that old Father Lalyabe would have brought them himself if poison had not stopped him. So sabi nila, sana siya magdadala. Actually, yun naman ang plano, namatay lang po si Padre Lalyabe. At yung kasama ni Padre Lalyabe ay kasakit din, pero nabuhay naman si Castells. Pupunta sana kung hindi siya nalason. Now, the news, itong sinabi ni Randall, hindi nagustuhan ng mga taga Pangasinan. The news spread like wildfire. Hindi na nagustuhan na para ba ang tingin sila yung naglason o may naglason kay Father. The 3 Americans were nearly mobbed to death. So, ang buhay nila nasa danger. A Chinese merchant seeing the situation called, "Come inside." So, may nagtitindang Chinese merchant, doon. Come inside. So, they retreated into the store, locked the door behind them, and passed the Gospels out through the iron bars of the windows. An hour later, the boxes were empty. So, isa-isang nilabas po, no? Yung book. Kasi nga, nasa loob na nga po sila. Now, the Filipino exiles who had escaped, ito naman po yung mga author ng Bible kung sino-sino nag-translate. The Filipino exiles who had escaped to Spain. So, sa Spain na po sila napunta, na pinatapon po sila, sino-sino to, and their plan the liberation of their country. Determined that the Bible should be unlocked to their people. So, itong mga ito, si Pascual Poblete in Madrid, na nasa Spain nga siya, started to translate it into Tagalog, yung Bible. Si Pascual Poblete, nag-translate ng Bible sa Tagalog. Cayetano Lucban started it in Bicol. Braulio Manican, who lived with Eric Lund, kanina yung missionary sa Spain, nakasama pala to si Manican, Braulio Manican, started it in Visayan. Isabelo de los Reyes started it in Ilocano. So ito nga, Pascual Pobletes, nasa Spain po sila lahat, mga kapatid. Hindi sila ito pong binabanggit dito, ito po yung mga panahon na hindi pa liberated from Spain yung Pilipinas. So, napatapon pa sila dito. So, ibig sabihin, sa Spain pala, kumikilos na po yung mga taong ito na si Pascual Poblete in Madrid, nagsimula na mag-translate ng Bible sa Tagalog, si Cayetano Lucban sa Bicol, si Braulio Manican sa Bisaya, at si Isabelo de los Reyes sa Ilocano. And it brought out something in him which illustrates what dynamic energy is latent in the book, o yung nakatago daw sa libro. So parang nagbibigay sa kanila to, nag-illustrate sa kanila na parang may dynamic energy yung Biblia, which is true naman. Na ang Biblia ba, pag binasa mo, talaga makapangyarihan. Sabi nga ni Peter, di ba? John 6:68, no? Saan kami pupunta, Panginoon? Sabi niya, nasa iyo ang salita ng Panginoon na bibigay ng buhay na walang hanggan. So very powerful ang Biblia. Now, may isa dito na si Isabelo de los Reyes, meron siyang konting testimony ko kwento rito na nag-translate ng Bible sa Ilocano. Sabi dito, Reyes had lain in prison until America defeated Spain. When released, he had wandered through the streets of Barcelona in destitution. So, ibig sabihin, sa Spain pa rin ito, medyo naghirap po siya, at napunta siya sa mga anarchist club, yung mga aktivista. Kasi nga parang naging taong lang siya sa labas, which soon made him a desperate foe of government and religion. So dahil nga aktivista itong mga nasamahan niya, naging kalaban na rin siya ng gobyerno at relihiyon. So he had been thrown into prison again. Napunta ulit for blowing up a building. So ito yung mga tao na medyo, hindi naman perfecto, pero may mga participation sa Bible. There, Raymond Walker of the British and Foreign Bible Society found him and gave him a New Testament. And the young Filipino, ito nga po si Reyes, Isabelo de los Reyes,
And a young Filipino caught a vision of Christ. When he was released from prison, he translated the New Testament into Ilocano. So many thousands of fathers and mothers, so malapit na po tayo, many thousands of fathers and mothers who had never gone to school learned the alphabet from their children. So marami pong hindi nakapag-aral po, natututol na sila ng mga anak so that they might read the sacred book, ng Bible. Old Pelisa, isa po ito si Old Pelisa Malahay of Guilngan o City of Negros. When she was past 90, was taught to read by her 11-year-old great-great-granddaughter. Great-great-granddaughter, apo yata ito ng apo sa tuhod. Anak ng apo sa tuhod, kung di ako nagkakamali. Itong sabi niya, because as she said, she had to see the story of Jesus for herself. 90 years old, mga kapatid, uhaw sa kwento ng buhay ni Jesus. Gusto niya matuto, malaman, kahit na hindi siya nag-aral, yung kanyang apo, tinuturuan siya, maari binabasa ang Biblia, at gusto niya malaman yung buhay ni Jesus. Thus did many factors, conclusion na po ito, that these many factors work together to bring the Bible to the people of the Philippines. The spirit of liberty, the effort of the public schools, teaching millions to read, the toil or sakripisyo, the toil of translators and of printers, and above all, the courage of all those who labored under persecution to give the Bible to the nation. Now, mga kapatid, balikan ko lang yung sinabi ko kanina. Conclusion na po tayo dito. Sabi dito si Padre Lalyabe, ang kanyang, sabi dito, no, a Dominican named Enrique Alonso Lalyabe, one of the few remaining friars of the heroic 15th century type. So, kaya nagkaroon siya ng ganong klaseng parang heroic yung kanyang ginawa, o kaya makabayan, o kaya parang kabayanihan. Kasi po mga kapatid, dati po siyang priest, ngayon nakakilala siya sa Panginoon. And then siya po nag-translate ng Bible from Spanish to Pangasinan. Ngayon, napakarami po noon na mga priest na napunta po sila, nakakilala sa Panginoon. Nakilala natin, number one, is like Martin Luther. From the priest to know the truth. Siya po ay priest ng, German priest po siya. Sino-sino pa? Si Huldrych Zwingli, 1484 to 1531, a Swiss priest. As a Swiss priest, nakakilala rin sa Panginoon nung mabasa ang Bible. John Calvin, trained for the priesthood, 1509 to 1564. Thomas Cranmer, 1489 to 1556, Catholic priest and Archbishop of the Canterbury, Cranmer. Wolfgang Capito, 1478 to 1541, a German monk and priest. And then John Knox, kilala rin po to, John Knox, dating priest in 15th century na naging reformist, naging nakakilala sa Panginoon, tawag dito, Protestant kung tawagin din nila. And William Tyndale. Mga kapatid, sino ba si William Tyndale? Mabigat din ang kanyang participation. William Tyndale, he is a martyr from 1496 and then 15 to 36. In 16th century English scholar and priest, Tyndale translated the Bible directly from the original Greek and Hebrew. He is the father of English Bible. And his work, that was 1526 to 1534, constitutes about 80% of the King James Bible. So yung 20% po dito, actually, yung parang pag-arrange na lang ng King James Version ng Bible. That was 1611, nagkaroon ng first version ng Bible, kung di ako nagkakamali. And then, 4 times po nagkaroon ng revision ang King James. So, pero nagsimula po ito kay
William Tyndale, na translate niya. Kasi noon, may Bible na po ng Latin Vulgate. So, ang Bible po noon is Greek, translation Hebrew, Latin, Vulgate, salitang Romano. Siyempre sa iba, na-translate na rin sa Spanish Bible, pero nung panahon nito, 15th century, ito po ay yun lamang. And then, wala pang English. Kaya ngayon, itong British na ito, English man na ito, si William Tyndale, tinranslate niya ang Bible from original Greek and Hebrew. Pag sinabing Hebrew, Old Testament. Pag sinabing Greek, New Testament. So, 80% na translate niya ay naandun sa King James Version. And then, na-execute po siya. He was strangled and burned at the stake in October 6, 1536 because of that translation. Dahil nag-translate ka ng Biblia, very, ano po yun noon, ano tawag dito, bawal. Hindi siya authorized gawin yon, and then nag-translate po siya ng Bible. So siya po ay sinunog na buhay. Sa isang kahoy sa likuran, at sinakal po siya or either binitin po siya at siya ay sinunog na buhay. And then, sila po yung mga nagbuwis ng buhay, sabi nga dito, the toil of translators and of printers, and above all, the courage of all those who labor under persecution to give the Bible to the nation. Ang dami pong dugo na nagbuwis, buhay na nagbuwis, para makarating ang Biblia po sa atin. So, mga kapatid, the good news, ito po, may kalayaan na po tayo magbasa. Even Catholic member, malaya, wala nang kokontrol. Even sino man ditong relihiyon, wala nang kokontrol na basahin mo ang Biblia. Sana ganun tayo, no, mga kapatid, yung kung paano sila naging uhaw na halos ang mahal ng Bible, 100 pesos noon is equivalent to 500,000. Yung 3 pesos na Bible ni Yanko, 16,000. So mga kapatid, mura na po ang Bible ngayon. Minsan nga, binibigay na lang ng mga born again church po. Mga kapatid. Kami po, marami po kaming Bible. Ilang boxes po ito. May 5 boxes po. Pero may program po kasi, ito po yung puro Bible. May program po kasi kami, yung kami po ay partner ng Bible League. So, kailangan namin matapos po ng mga mabibigyan nito, yung 7 session of tuklasin. So, bilang partner, ayaw namin bumili sa kanila na para bang pamimigay lang. So, kailangan meron talagang pag-uupo, pag-aaral, bago mapunta ang Bible sa isang tao. So, kailangan talagang, may kaalaman, kahit papaano, may konting idea. Kung tawagin ko po ito, mga kapatid, itong tuklasin is a cultivating materials. Bakit cultivating? Alam niyo po, mga kapatid, kapag ang isang magsasaka nagtatanim, kapag ang tao po ay tulad ng lupang tigang, pag hinagisa mo po ng binhiyan, aagawin lang po ng ibon niya. Ang ibon ay nire-represent ang demonyo. So, kailangan i-cultivate muna ng araro. Palambutin muna. And then, saka taniman ng binhi. So, ito pong tuklasin is ang kanyang role ay parang kinukultivate muna. Binibigyan ng instruction and then yung relationship sa mga taong meron nito. Para hindi ka agad bigla mong bibigyan ng Bible kasi iwanan mo na. Hindi po hangga't maaari, bibigyan ng instruction, paano gamitin ang Bible, paano unawain ang Bible. So, napakahalaga po. Mga kapatid, hindi natin malalaman kung kailan po babalik ang Panginoon at kung kailan maghuhukom. Hindi natin alam. Basta ang alam natin, mamamatay po tayo isang araw. Pag namatay po tayo, wala na po tayong chance magbasa ng Bible. Kundi ang Bible ay babasahin sa atin pagdating ng paghuhukom. So, importante po ang Bible. Natutuwa po ako yung sinabi ng isang pari na sabi niya, the Sunday before na, sabi niya, this book is the work of the devil. Sunday po yon. The following Sunday, nung nabasa niya yung libro ng Bible, dahil may nag-surrender sa kanya, nabago na po yung kanyang sinabi. Now, this Bible is the purest spring of eternal truth. So yung ganun lang, yung bang, pag binasa mo yung Bible, makapangyarihan po siya eh. Tutulungan tayong maunawaan yun. Pero,
Sa panahon kasi ngayon, napakarami na pong mga bagay na pinagkakaabalahan ng tao. So, tulungan natin silang, hindi lang natin binibigyan, kundi tulungan natin silang magbasa. Hindi lang ma-display, hindi lang amagin ng Bible. Yan pong Bible ay, yan po ay gabay ng banal na Espiritu. May gabay po ang Panginoon dito. Ito po ang Bible, ang salita ng Panginoon na ginamit ng Panginoon para sa atin. Kaya dapat nating unawain, intindihin. Salamat po. Nawa po ay nakatulong po kami. Actually, marami po ako nito. Pero praying lang po ako. Wala na po kayo mabibili nito kasi sa PCBS, yung ibang kinuha ko nito ay galing pang Batangas. Napakyaw na po, no? Anyway, mga kapatid, nawa ay nakatulong po ako sa inyo. This is the viewpoint portion or yung segment. Hindi po ito part ng aming Jesus Said Ministry Church. This is my personal lang po. Kaya nga, personal viewpoint. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga nag-view. Dakilain kayo, nawa ay madakila ang Panginoon sa buhay po ninyo. At katulad ni Nicolas, sabi doon, para bang sinasabi ng isang pastor na nakikita niya doon sa mga taong yung 626 ba yun na binanggit, na para bang nakikita niya yung yung Biblia sa kanila, no? Dahil nung nagsalita si Nicolas Zamora, hindi gumamit ng Bible, kundi kabisado ang Biblia, ang chapter by heart, kabisado mula sa puso. God bless you all. Pagpalain po kayo. Maraming salamat po. God bless you all. Sister Andrea, Sister Emer, Sister Mary Roan, Pastor Mike Navarro. Kamusta po kayo? Salamat po sa mga nag-view. God bless you all po. Purihin ng Panginoon. Salamat po.